Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati muna ang katabi natin ng good morning. Alam nyo, huwag niyong ipagdadamuti ang mga pagbating good morning, good evening, kasi hindi natin alam kung kailan magiging maganda lagi ang morning at kung kailan pa natin makikita itong mga ito. And once again, this Sunday, we are so grateful to God for allowing us to celebrate this Eucharist again. Pwede ba sabihin natin na malakas, thank you, Lord. Di ba ho? Talagang mapapa-thank you tayo. At tayo nakapagsimba ulit. Nakapag-serve pa rin. Dahil sa dami ho ng mga nangyayari sa paligid natin ngayon. Sunod-sunod. Talagang mapapa-thank you tayo. And this is the theme of the Sunday celebration. Today we also remember our indigenous brothers and sisters. Today is Indigenous Sunday and the Extreme Poverty Sunday. Linggong inaalay natin para sa mga higit na naghihirap. Kaya kung feeling mo ay mahirap ka na dahil hindi mo nabili itong klase ng bag na ito, dahil hindi ka pa rin nakakakain doon, dahil wala ka pa rin ng ganito, dahil ito lang tayo, naku po, mag-isip-isip tayo mabuti. Perhaps there are more who deserve to say that. Meron pa. Kaya itong linggong ito inaalay natin sa mga kapatid nating katutubo at mga kapatid nating mas naghihirap, nangangailangan. Kaya every day, we should always have a grateful heart. Kaya nga pag tayo nakakapagsimba, we are indeed celebrating a Thanksgiving Day. A Thanksgiving moment. Every Eucharistic celebration is a Thanksgiving moment. Kaya ano ang Eucharistia? Ang katumbasin ng salitang ito ay pasasalamat. Bawat misa ay misa pasasalamat. Kahapon ay nag-celebrate kami ng aking mga kabatchmate ng aming 17th anniversary. Kanina nagkukwentuhan kami nila Tita Yeng bago magmisa. Sabi niya, alam mo ba Father, na bago magmisa kagabi, lumindol pa. Dahil siya ay nasa mataas na lugar, feel niya. Ako nalaman ko lang yan nung bago matulog na, abay, habang pala kami ay nagse-celebrate, may mga kapatid tayo rin na takot na naman. And we must be grateful. And pray for us, priest. Pagdasal niyo ho kami, na sana kami ay maging pari pa rin, ng Diyos at hindi ng kung sino-sino. We need your prayers. 17 years that we've been blessed, broken, and shared by the Lord. At katulad ni Naaman na pinagaling sa unang pagbasa natin, lahat po tayo, hindi lang kami. Lahat tayo ay dapat maging para sa Diyos lang at laging sa Diyos lamang. With all these things na nangyayari sa paligid natin, magandang tanungin natin ang sarili natin. In the first reading, from the beautiful experience at Naaman, nung siya ay pagalangin ng Diyos, nung siya ay pinagpala ng Diyos, ano ang ginawa ni Naaman? Sinamahan niya ng pananalig at paninindigan ang pasasalamat niya sa Diyos. If you are grateful to God, then you must remain for God. Then you must always be for God. Ano ang ginawa ni Naaman? Nung siya ay pinagaling ng Diyos, anong sabi niya? Wala na akong hahanapin pang ibang Panginoon. Wala na akong ibang sasambahin pang Panginoon, ikaw lamang. Alam niyo, lahat gagawin ng Diyos para lang manatili tayo sa Kanya. Para hindi natin siya ipagpalit sa iba. Sabi ko nga kahapon, hindi po seloso ang Diyos. Pero ang gusto niya, siya lang. At sa Kanya ka lang. Habang pinapanood ko ho, at ipagdasal natin, wag na natin pagkwentuhan. Ito nakakalungkot lang, ginagawa pang biro-biro ko minsan. Yung mga eksena ng lindol, hindi ho biro yun. Ito nga, pinag-aaralan
Bakit parang Luzon, Visayas, Mindanao na? Nagparamdam na sa Maynila. Sabi sa pag-aaral, pag dito nangyari yan, triple. Hindi lang doble. Ang magiging problema. Kapag pinapanood ko mga eksena, tingnan ho ninyo, pakinggan ninyo ang sigaw ng mga tao. Habang sila ay naiipit sa gitna ng kalamidad, Bisaya man yan o Tagalog, ano ang sigaw nila? Diyos ko, Ginoo, Lord Jesus Christ. So, kailan tayo sisigaw ulit ng malakas na ganon? Kailan natin siya tatawagin ulit? Kailan natin gagawing sa Kanya lang tayo? Kapag naipit na rin tayo sa ganong sitwasyon. Sa mga mag-aasawa, yun din ang hinihingin ng Diyos. Hindi siya seloso, pero gusto niya sa Kanya ka lang, for better or worse, in sickness and in health, till death do us part. Sa Kanya ka lang. Kaya maganda yung tinuturong halimbawa ni Pablo sa ating ikalawang pagbasa ngayon. Alam natin ang kwento ni Pablo. Pagkatapos siyang patawarin, tanggapin ni Kristo, anong ginawa ni Pablo? Matapang at matibay niyang pinangaral ang mabuting balita. Mula sa pagiging taga-usig ng mga Kristiyano, naging mangingibig ni Kristo. After siyang patawarin at baguhin ni Kristo, wala siyang takot na ipinangaral ang mabuting balita. Ito yung pangalawa. Una, hindi seloso ang Diyos. Pangalawa, hindi po nanunumbat ang Diyos. Pero, inaasahan tayo ng Diyos. Hindi siya nanunumbat. Pero may inaasahan siya sa iyo. If you are grateful, then the best way to be grateful is to be generous. Alam niyo bilang pare, ako'y personal nagpapasalamat ho. Pinibiro ko nga kanina ho, sila nanay sa likod. Kaya ako rin pinili na mag-celebrate kahapon ng aking anniversary. Hindi umaga, hindi tanghali. Ginawa kong gabi na para mas maraming tao. Para yung mga bisita ko ho ay pumunta. Aba, syempre, kapag maraming tao, di maraming koleksyon. Kaya sabi ko, sasamantalahin ko na para sa simbahan. Pero biro ho. Ako'y nagpapasalamat ho mula sa aking puso sa inyo pong mga binibigay na tulong. Pag kayo naguhulog, nagbibigay, donasyon, ako naniniwala hindi dahil sa ganang-sagana na kayo. Ako'y natutuwa ho at nagpapasalamat sa Diyos kapag may lumalapit, nagbibigay. Minsan, ito I always believe this. Sometimes, the poor people are the generous people. At pag tinatanong ko, bakit nagbigay ka pa? Pag tinatanong ko, bakit ang laki-laki naman ito? Alam niyo kung anong kahangahangang sagot? Isa lang. Sige na, Father. Nagpapasalamat lang. Nagpapasalamat lang, Father. Gratitude will always be the best attitude. Hindi ba yan ang hinanap ni Kristo sa ebanghelyo natin? Di ba pasasalamat lang naman ang hinanap niya? Hinanap niya sa 10 ketongin na pinagaling niya. Nasaan ang pasasalamat ng mga taong pinagaling at niligtas niya? Bakit isa lang ang nakaalala? Dayuhan pa. Hindi pa taga dito. Nasaan ang 9 na pinagaling? Alam nyo, ang hinanap niya, hindi naman hiyawan Hindi palakpakan. Hindi handaan ang hinanap niya. Minsan tayo kasi, pag tayo nagbigay, pag tayo tumulong, ito kahit pabiro lang, pero itong pinagmumulan talaga ng pandaraya at korupsyon. Yun lang, thank you lang, wala bang anuman lang dyan? Walang hinanap si Kristong handaan. Wala siyang hinanap na anumang alay. Ang hinanap lang niya, thank you.
pasasalamat man lang. Meron tayong kasabihan, gratitude is the memory of the heart. Gratitude is the memory of the heart. Tandaan niyo po ito. Kadalasan, paghanga ang binibigay ng isip, pero pagkilala ang binibigay ng puso. Kaya siguro, yan ang ginawa ni Maria. Naalala ho ninyo, nung sobra siyang lungkot, nung sobra siyang takot, at nahihirapang unawain ang nangyayari sa anak niya, ano ang sabi ng kasulatan? At ang lahat ay isinapuso ni Maria. Sasakit lang ang ulo niya kung iisipin niya ng iisipin. Pero dala ng pagtitiwala at pananalig, isinapuso niya. Mga kapatid, marami tayong hindi maintindihan sa ginagawa ng ibang tao sa atin. Marami tayong hindi maunawaan sa nangyayari sa paligid natin. Siguro panahon na para muli nating ipagpasa Diyos ang lahat ng bagay. Huwag mong masyadong isipin, sasakit ang ulo mo. Pero lagi mong tatandaan ang ginawa ni Maria. Isa puso mo. Isuko mo sa Diyos, ipagpasalamat mo sa Diyos na hanggang ngayon, nandito pa tayo. Pwede pang lumaban. Pwede pang magpatuloy. As we continue this celebration, let us all pray for everything that is happening to us now. Ipagdasal natin lahat ng nangyayari sa paligid natin, mapabiyaya man o problema, mapakaginhawaan man o kahirapan, ipagdasal natin. At huwag tayong makakalimot lumingon, magbalik tanaw sa mga aral na dapat isaulo at sa mabuting asal na dapat isapuso. We are always thankful sa lahat ng blessings. Gratitude will always be the best attitude. And when you count your blessings, do not forget to count yourself in. Biyaya ka pa rin. Amen.